Sabi ko nga, ayoko nito. Kailangan lang nating magpaamin ng tao at iisa-isahin kung posibleng may kinalaman sa mga nangyayari. Pero pag nakita mo yon, mangako kang iiwasan mo yon, ha? Ha? Parang ako dapat yung nasasabing... Basta, mangako ka, JM. Kagagawan naman kukulam na yan ang mga nangyayari dito. At sigurado ako, kasabwat kayo ng ina mo! Menudong masarsa, nakakaginhawang asim ng sinigang, at nakagaganang anghang ng Bicol Express. Ilan lang yan sa mga paborito natin sa mga karinderya sa bawat kanto at kalye. Sabi nga rin ng karamihan, palaging maaasahan ng karinderya, lalo kung tinamad ka nang magluto. Mura na, tapos masarap din. Magandang araw po sa iyo, Miss Pinky. Tawagin niyo na lang po akong JM. Fan kami ng mga channels ninyo at laging programa niyo ang naririnig sa bagong tayong karinderya namin. Bagong tayo. Dahil kailangan itong dumaan sa mga pagbabago. At itong gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang ilang mga pangyayaring may kinalaman sa karinderya namin. At sa suki naming masasabing may pagka-mahiwaga. Halik kayo sa karinderya ni Aling Lot dahil ito na ang aking kwento. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Olin ba, Ate Pat? Wala na kasi munggo eh. Naubusan ka na eh. Gusto mo, uwi mo na tong kaldero. Simutin mo na lang sa inyo. At saka pakiugasan na rin ha. Joke lang. Yung mapalaya na lang. Isang order. O sige, teka lang ha. Naipabot ng supot. Uy, manggo to. Yung pinapatabi mong sinampalukan. Nangitlog na. Ang tagal mo eh. Dahito na. Aba, utang na naman? Utang? Ha? Na naman? Yung listahan mo dito ba, Det? Sing haba na ng buhok mo. Naku, sige. Kaso walang kare-kare ngayon. Iri na lang adobo kung gusto mo. Oh, sige nga't maupo ka na. Pakihintay mo na lang. Oh, Nay. Wala ba tayong barya dyan? 1,000 tong binabayad ni Mang Romel eh. Di pabarya mo muna, Romel. Mawawalan kami ng panukli rin eh. Inihaw o ine? Sa'yo bare? Alas 5 ng umaga hanggang alas 9, pansit bihon, lugaw, sopas, spaghetti at iba't ibang almusal ang nakalatag sa karinderya namin ni Nanay. Mula tanghali hanggang alas 10, iba't ibang desarsa, may sabaw, prito at mga putahing gulay ang pamimilian ng mga tao sa amin. Napakalakas ng karinderya namin ni Nanay. Sa sobrang patok nga ng karinderya, hindi na ako nagkolehiyo para matulungan si Nanay. Maraming ibang karinderya sa baryo namin, pero yung kay Nanay, ang pinakasubok ng mga tao. Psst! Sino kaya yun? Oy! Lumabas ka na dyan! Huwag ka nga mantrip! Makakasalan mo si Pipay? Aanakan mo siya. Kung hindi... Ay, naku, lamig! Ay, Diyos ko naman, Papa JM! Ba't ka naman namamasa? Sorry. Akala ko kasi may pusa sa gilid ng karinderya eh. O ayun, minuhusan ko ng tirang gulaman. Okay lang yan. Mabango naman yung vanilya eh. Che, ewan ko sa'yo. Grabe ang lakit ko na tuloy. Pero di nga. So gusto mo amoy vanilya ako? O ikaw, Papa JM ha? Oy, sobra ka na. Isang pitsil yung binuhos mo, no? Para naman lalo kang bumango, no? Teka, bakit ka ba nandito? Magsasara na ako eh. Tsaka huwag ka nga maingay. Natutulog na si Nanay. Yun na nga. Kaya ako nakapunta dito. Kasi alam kong tulog na si Aling Lot. Kung naman, patutulugin ko sana sa kandugan ko eh. Ay, don't. Mantika yung ibubuhos mo. Napaka-violente naman neto. Lagi mo akong inaano ha. Ang lupit mo sa animals. Ay, Charing, bibili ako. Magsasara na nga ako eh.
buklatin mo na lang kung ano pang meron dyan. Pero malamang wala na. Maghuhugas na nga ako ng mga kaldero eh. Meron pa bang kinarating oso dyan? Baka kinarating bading, magkakaroon. Yung kinabog na pating. Wala noon. Maya-maya, bunging pating magkakaroon dito. Ay naku, wag naman ganon. Yung gorilyang kinapon. Inasinantik ba lang meron? Ay, wag yung asin. Subukan mo. Ay talagang hahambalusin kita netong talyase. Kasi naman, kabing-gabi na namumuisit ka pa dito kila JM eh. Umuwi ka na nga. Ay naku, ewan ko sa'yo, kalbo ka. Tubuan ka sana ng buhok sa siko. Ay naku, dyan na nga kayo. Lagi niyo lang ako binaktitripan eh. Ay naku, kulit talaga nun. Ikaw naman kasi ayaw mo pang sagutin eh. Hoy, sa akin na lang itong tira sa malamig ha. Oo na, laklakin mo. Ba't naman iba lasa na ito? Special yan eh. Natapunan ko ng dinuguan yan eh. Sarap kaya yan. Kaya mo ba? Naku, visit naman eh. Sama pala ng lasa ng pinagsamang yun. Lasang suka ng pusa. Teka, nakatingin ka na ba ng suka ng pusa? Siba mo kasi. Teka, bakit ka ba kasi nandito? Naubusan ka na ng kanin sa inyo, no? Hindi, no. Napagsarhan lang ako ng pinto. Makikitulog ulit ako dito sa kalendarya niyo, ah. Tsaka, makikitiran na rin ako ng tira. Sus! Paano? Ayaw mong umuwi ng alas 6 eh. Ano ba naman yung tita mo? Ay, naku, sige. Banata mo na kung ano mang tirang ulam dyan. Bantayan mo na lang yung lasa, ah. Baka kasi mekos-mekos na yun eh. Yun! Salamat ha! Ayos! Dinuguan pa! Kaso may sauce yata ng spaghetti to ah. Kanina pang umaga yung spaghetti. Ang tawag dyan, dinugeti. Si Nano, kababata kong palaging napagsasarahan ng pinto ng tita niya. Ulila siya, kaya sa amin ni nanay siya palaging tumatakbo kapag nagugulpi siya ng tita at tito niya. Noong gabing yon, inakala kong isang payapang pagtatapos lang ng araw, pero isang kakaibang pangyayari ang dulo ng buong araw ng pagod ko. Ay, naku, kita mo tong si Nano. Katapos lumaklak, naghihilik na. Ba di man lang nagsara nitong mga pinto? Ba't ang ipit? Parang ayaw bumaba ah. Ano ba to? Ano yun? Uy, par, bakit ba? Pangit ka rin. Wala. Di ka man lang kasi nagsara eh. Ako pa tuloy magsasara nito. Kaso naman ayaw magsara. Ang higpit oh. Tapos may sumigaw sa bubong eh. Ano ba yun? Ay, gagi! Ano ba yun? Parang iba yung tunog nun ah. Pards! Anong iba? Ano nga ba yun? Teka, wala ka bang naamoy? Oo nga no. Parang, parang ang baho mo ngayon ah. Hindi ka ba Oo nga, hindi ako yun. Medyo amoy nabubulok eh. Napabangon na rin si Nano sa kung anong humuhuni. Bawat hila ko pababa ng roll-up, may humuhuning kung ano. At naaamoy na nga rin ni Nano ang kakaibang alingasaw. Oo nga no. Maayos naman yung pagkakatapon ko ng mga basura sa likod. Tsaka sa likod yun ah. Hindi pre, hindi yung basura parang. Teka, parang kinikilabutan din ako pre. Ay naku, naimpatyo ka lang yan. Ikaw ba naman yung lumamon ng lahat ng tira tapos kumilata ka dyan eh. Huwag ka kasing... Peste, ano yun? May tumalon pababa sa bubong parts. Natatanglawan ng mga ilaw sa karinderya ang kalye. Kaya nakita naming may kung anong tumalon mula sa bubong. Napakabilis ng pagdaan nito sa paningin namin. Itim ito, malaki, hindi hugis tao, pero hindi matukoy kung anong hayop. Bahagyang umihip ang malamig na hangin. Nagtayuan ang mga balahibo namin ni Nano. Pusang, ano ba yan? Laki ng para! Nakita mo ba? Shhh! Huwag kang maingay.
Magigising pa si nanay eh. Teka, ano nga ba yun? Baka pusa yun. Ano pusa? Pusa ng 100%. Tsaka, ba't lumalamig yung hangin? Lalo rin bumabaho. Uy, pa! Bad trip. Natuluyan na. Ano ba nangyayari? Teka, kukuha lang ako ng kandila ha. Diyan ka lang. Di pa rin nun. Ay, lintik! Papunta ako sa lababo para kumuha ng kandila sa ilalim. Pero natanaw ko sa sulok ng karinderya ang malaking taong nakatalungko at pula ang mga mata nito. Napasigaw at napatalon ako kaya lumabas si nanay. Uy, Paul! Ano ba? Ewan, may... Doon sa sulok kanina. Paul, may naglalakad na sa gilid ng lababo. Si Aling Lot? Hindi pa tulog na yun? Hoy! Ano ba kayong dalawa riyan? Gagi! Nay, Aling Lot? Bakit? Sino yung nasa? Para naman kayo mga siraulo riyan. Bakit hindi kayo nagsisikha ng kandila? Napakadilim. At bakit bukas pa yung mga pinto, JM? Isasara ko pa lang po, Nay. Nagugas pa po kasi ako ng mga... Isara mo na, dalian mo. Dalian mo't may kung anong... May umaaligid sa karinderya. Biglang umalunod yung mga aso ni Mang Timo. Uy, par, tulungan mo naman ako dito. Bilisan mo. Hilahin mo. Nakasabon naman. Ayaw nga, pare. Ano yan? Sus, Mariosep! Pareho naming pinwersang hilahin ng maigpit na roll-up. Biglang may umangil dito at dumungaw ng pabaliktad mula sa bubong sa harap ng karinderya. At ang isang ulo ay napakahaba ng buhok. Pula rin ang mga mata nito, kaya napasigaw kami. Nasulyapan rin ito ni nanay. Pagkaraan ay biglang bumalik ang kuryente. Lalong napabilis ang pagsasara namin sa karinderya. Huwag na kayo magtitinginan pa sa labas. Dali! Ano nga ba yun? Putik naman eh. Hindi yun tao. Hindi yun tao. Uy, par, doon ako matutulog sa kwarto mo ah. Sige na, minsan lang naman eh. Aling Lot, pasensya na po ah, pero... Batang Ireno! Ba't ba naman kasi nasa labas ka na naman? Itabi mo lang sa kwarto mo yung irang damulag na kalbunare. Baka mamaya eh. Ay nako, sige na, magsipasok na kayo at matulog na. Magsisindi ako ng kamangyan. Nay, kamangyan? Ibig sabihin... Tara na, par. Nang gabing yon, sa kwarto ko nga natulog si Nano. Sa kama ko pa, nahiga. Ako ang natulog sa sahig. Kinikilabutan ako pag napapalingon ako sa madilim na ilalim ng kama ko. 3 oras lang ang itinulog ko dahil 4:00 kami mamamalengke ni nanay. At bago nga mag 6:00, bukas na ulit ang karinderya at halos puno na naman ng tao. Ilang order ba ng lugaw, Waterira? Ito? Magpapa-feeding program ka ba sa opisina ninyo? Oy, Mito, ito yung mami mo. Oy, JM, 7 spaghetti raw kay Lena. 7 hibla ng spaghetti. Isusupot ko pa ba, ibubulsa mo na lang, Ate Lena. Good morning! Uy, wow, grabe naman ah. Dami na agad tao dito. Tulungan mo kaya kami. Ay, teka. Magtatanggal pa ako ng muta eh. Nagtatanggal ng muta habang nagbubuklat sa kaldero. Hay bata ka! Hi, umagang kay ganda ka! Ingay mo naman. Okay na sa'yo, Pipay. Abay, syempre naman ikaw. Kasi nga naman, ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Uy na ba? Pasintabi ka naman sa mga nag-aalmusal. Baka mawalan ng gana yung mga yun eh. Mukha itong simple at karaniwang araw ng pagiging abala sa karinderya. Pero ito na pala ang simula ng tila krisis sa karinderya ni nanay na ang sabi institusyon na sa baryo. Hindi namin alam tatama ang isang krisis. Nakakikilabot na krisis sa maingay at masayang karinderya sa araw na yon.
Uy par, huwag mo lantakan yung inihaw na liempo. Checkpoint lang. Quality control syempre. Ay no, kasi bahaan mo, di mo makontrol eh. Ate Carmen, ito yung sabaw mo. Malinamnam yan ha. Pangatlong araw na medyas na yung binabad ko dyan eh. Ay di ba, isang linggo na yun par. Ay, uy, Ate Carmen. Uy, Ate Carmen, okay ka lang? Kasi... Laway mo Ate Carmen medyo... Naku, sumabsab sa kanin. Anong nangyari riyan? Si Ate Carmen hindi matay. Hala bakit ganyan? Tumatagal na kaya Teka. Ay, ihiga niyo dito. Ay naku, nagsuka na. Tek, patitin mo suka. Si Ate Carmen, isa sa mga suki namin, biglang sumubsob. Bago to sumubsob, napansin kong hindi ito masyadong nagsasalita, hindi rin gumagalaw at nakatitig lang. Sunod ay naglaway na ito hanggang sa nauwi sa pagsusuka at paglalaway. Sumaklolo na ang mga tanod. Kitang-kita ng mga tao ang nangyari. Ang iba'y nasuka na rin sa di kaaya-ayang eksena sa harap ng mga pagkain. At dahil sa pangyayaring yon kay Ate Carmen, may mga taong biglang sinisi ang pagkain sa karinderya namin. Grabe naman ho kayo Kuya Bert. Subok na hutong karinderya ni Aling Lot no? Uy, dahan-dahan lang sa pananalita Kuya Bert. Nakikita niyo naman kaming araw-araw na namamalengke. Abay palaging ubos yung mga pagkain dito no. Kaya walang tira-tira na pwedeng masira. Mula din sa pwesto ng kainan. Nasisilip niyo rin naman yung kusina namin. Kaya alam niyo rin kung paano kami maghanda. Siguradong malinis ang mga niluluto namin. Baka nga may sakit yung si Ate Carmen eh. Kasi pag upo lang nun dito, parang tulala na yun eh. Tumitirik nga yung mata tapos parang nakakatulog. Baka umpisa pa lang, wala na sa wisyo yung katawan nun. Uy, Aling Mameng, teka lang oh. Hindi ka na ba kukunin tong order yung batchoy? Naku par, biglang nagsialis na rin yung ibang mga tao dyan sa harap kanina oh. Nako, hayaan nyo lang. Mamayang hapon marami magmemeryenda dito. Hayaan nyo na lang muna yung mga nagsialisa na yan. Anong gagawin natin? Nagkagulo dito. Ay naku, sayang naman tong batchoy. Aling Lot, ulamin ko na lang itong nakasupat na batchoy ha. Ay naku, ikaw talaga ang patunay na hindi palpak ang luto dito sa karinderya namin. Walang sinala yung kasibaan mo eh. Ay naku. Bigla pa kaming nagkainitan sa karinderya dahil sa isang nag-akusa sa pagluluto namin ng pagkain. Kitang-kita ko rin sa mukha ni Nanay ang pagkadismaya sa tila paratang ng mga tao sa amin. Pero tiniis at pinalampas lang niya ito. 4:00 na. Wala pang nagmemeryenda dito. Daan-daanan lang tayo ng mga tao ha. Hayaan nyo na lang, Nay. Ganun talaga eh. Nagsasawa rin minsan yung mga tao, tsaka maaga pa rin naman. May bibili pa rin yan. Ay, mahihiga na nga muna ako. Ikaw na muna magbantay dyan. Naku, nalungkot na tuloy si Aling Lot oh. Talagang malulungkot yun. Tignan mo naman tong turon. Yung dami nito eh. Tsaka anong gagawin sa malamig na yan? Oo nga, ang dami niyan. Siyempre hindi na pwede bukas yung mga turon tsaka yung karyoka. Ilako ko kaya? Oo nga no. Teka, sigurado ka ba? Ilalako mo talaga to? Oo nga, bakit ba? Wala kaya atang tiwala sa akin eh. Oo naman. Baka imbis na mabenta tirahin mo lang eh. Grabe ka naman sa akin oh. Masiba ako no, pero hindi ako magdanakaw. Ay naku, sige na nga. Teka, kukuha ko malalagyan mo ah. Pati ang sumalamig. Manghiram akong bike ni Turo. May sidecar yun eh. Ipapahiram kaya yun? Pero sige, bayaran na lang natin ang merienda. Uy, saka ako na rin ha. Bayaran mo ako ng merienda ha. Baklase ka talaga no. Akala ko talagang tutulong ka lang eh. Gusto lang palang malibre. Nahiga na lang si Nanay ng hapon na yon. Alam kong hindi yon dahil sa pagod. Si Nano naman, talagang inilako na ang mga merienda. Napangalahati naman nga niya ang dala niya pero
Kumpara sa mga benta namin noong hindi pa nagkakagulo, mahinang-mahina ito. O yun na pre. Naka, may 200 ding mahigit yan. Bilangin mo na lang ha. Sige. Langya, magkabilang kamay may hawak kang turon eh. Bakit hindi mo pa sinukuhan yung baywang mo? Naku, buti naubos yung karyoka no. Pinakyaw ng mga naninira ng daan dun sa kabilang kalye eh. Tapos inuto ko yung mga batang pa-basketball lang dun. Pinagpasimulo ko ng laro sa malamig ang pustahan. Tiraulo ka talaga. Pinagtripan mo pa yung mga bata eh. Pero sige, ayos na to. Uy, salamat para. Kahit alam kong may kickback na yung mga paninda. Ang tawag dun, paggasolina. Ay, mamayang gabi nga pala ha. Sumaglit tayo kina Boboy. Birthday nun eh. May konting alak, tsaka balak, siyempre. Loko, anong balak? Nandun yung mga pinsang babae ni Boboy eh. Kaya may karugtong na balak yung alak. Bahala kayo. Pero sige, papaalam ako kay nanay para makasaglit man lang. Maga na ako magsasara. Baka lalong maano si nanay. Sige, tulungan na kita. At saka ayos na rin yung maaga eh. Nung isang gabi kasi, baka... Psst, huwag mo nang banggitin yun. Hindi na nga ako makatulog nun eh. Sobrang tamlay ng araw na yon. Mabigat ang katawan ko, hindi naman dahil sa pagod. 6:00 pa lang, nakapagsara na kami. Napakaraming natirang ulam at hinding-hindi yon ilalabas ni nanay kinabukasan para ibenta. Biglang nagpunta sa bahay ang isang kumare ni nanay at niyaya ito sa isa pa nilang kaibigan. Saktong lalabas rin si nanay, kaya napayagan na rin akong pumunta sa birthday ng tropa namin ni Nano. 1:00 na kami nakaalis sa inuman na yon, kaya wala nang gaanong tao sa labas. Dito naman kami nakaengkwentro ng isa na namang kababalaghan. Uy, bilisan mo naman par. Ano ba? Uy. Huwag mo gagawin niyang kanal. Naku, pusang gala, huwag kang magilamos dyan. Uy! Ang init pare. Ang init. Bakit ba to? Kanal nga kasi yan, Tongek. Huwag ka matulog sa kwarto ko ha. Baho mo. Lamig ng tubig. Refreshing. Ay no, kadiri ka talaga par. Ay, lasing na lasing ka, loko. Uy, huwag ka dyan. Jeep yan eh. Oh, dito ka. Pusang gala naman, tatadyakan talaga. Uy, par. May umiiyak ka. Ay, lagyan nakatulog na. Uy, huwag ka dyan. Jeep nga yan eh. Uy, wag naman. Huwag naman ngayon. Sama naman ang timing ng paninrip na yan oh. Napadaan kami sa kakahuyan sa gilid ng isang kalye. Nang humiga sa isang jeep si Nano, nakarinig ako ng isang babaeng umiiyak. Mahina lang ito nung una pero unti-unti lumalakas ito. Ayokong hanapin kung saan yon, ni ayoko na sanang isipin yon kaso lumilinaw ang iyak sa katahimikan ng paligid. Ay, bad trip naman eh. Ano pa kasi yun? Uy, Nano! Uy, par, gumising ka naman. Langya, inaawat na kasi kanina sa alak eh. Para kasi mauubusan. Uy, ayaw pa na yun. May dumaan ba? Ay, ayaw mong gumising ah. Sakto, buti may pusa dito. Hindi ka dito. Labing-labing kayo nitong pusa dito. Ano yan? Ay, may pusa! Walang niya! Paano ba? Ay, naku, naulo ka rin eh, no? Ayaw mong gumising eh. Di gulantang ka ngayon. Di nag-jogging yung pusa sa tiyan mo. Tara na kasi. Lakad na, merong... Pag ikaw nakatulog mamaya. Ano yun, par? Hindi pa narinig mo rin. Tara na, bilisan mo na. Kagi, oo nga. Teka, ang tsinelas ko nasan ba? Nagising na rin si Nano dahil sa pusang ipinatong ko sa tiyan niya.
Ramdam na ramdam ko rin kay Nano ang takot sa pagmamadali nitong hagilapin ang tsinelas niya. Palakas pa ng palakas ang iyak. Hanggang sa ang lumalakas na iyak, naging marahas na daing. Patakbo na kami ni Nano pero ewan ko ba kung bakit napahinto kami sa narinig naming mga salita sa pagitan ng mga hiyaw na yon. Pucha, napakadilim pa naman dito. Tara na! Teka, Ano ba? Bakit? Ay, naku, bahala ka nga dyan. Iiwanan. tagdaning nga lang kasi. Di mo ba naririnig yun? Tulong daw pare. Ano? Bakit pa humihingi ng tulong yan eh? Kita mo yan oh. Kubat yan na napakadilim. Napakasukal pa. Eh, di mo alam kung ano nandyan eh. Basta tara na. Ano, sasama ka ba o hindi? Kung hindi, iiwanan talaga kita. Ay, naku, bad trip talaga. Oo na, sige na. Umalis ka na. Hindi ko kayang pabayaan to eh. Baka mamaya kasi, babae pa naman yun. Baka talagang kailangan ng tulong nun tapos iwanan lang natin. Ano? Nakabwisit naman eh. Ano ba pinagsasabi mo kasi? Alam mo, maligno yan. Eh baka nga aswang pa yan eh. Uy, malinaw pare. Talagang humingi ng tulong oh. Ay, naku, bahala na pa. Bahala na kung sasamahan mo ako ha. Bahala na. Tutulungan ko na to. Ako, tumakbo nga doon. Hoy, tayo mo nga ako. Hindi ako makakauwi mag-isa, no? Totoong takot na takot ako. Halos manigas nga ako't magtatatakbo na pa uwi. Sino ba naman ang hindi mahihintatakutan pag nakarinig ng daing ng babaeng nasa kakahuyan? Pero hindi. Umiral ang kung anumang tawag sa nasa loob ko. Tumakbo akong diretso papasok sa kakahuyan. Naramdaman kong kasunod ko na rin si Nano. Oh, hintay! Akala ko uwi ka na. Umuwi ka na nga. Ito naman eh. Uy, syempre sasamahan kita. Di ka lang makauwi mag-isa eh. Di naman no. Teka, saan ba yun? Natantun mo na ba? Oo, parang dun galing sa malapit sa ilog eh. Nakakita mo. Eh, ba't naman may babae magpupunta doon sa ganitong oras? Eh, baka mag-alas 2 na pa na eh. Eh, yun na nga eh. Eh, ba't na may babae dun? Eh, anong mali mo? Di mo ba naisip na baka ginahasa yung babae? Ayan na, malapit na. Ano yan? May dumaan par. Sa mismo harap natin. Eh, sabi ko sa iyo eh, baka maligno yung nilaloko lang tayo eh. Papalapit na kami sa pinagmumula ng daing ng isang babae. Pero nagulantang kami nang isang malaking anino ang dumaan sa taas namin. Para itong mabilis na dumaan o nagsusuot sa mga sanga ng puno sa itaas. Nanggaling ito sa sinusundan naming taghoy ng babae. Gustuhin ko mang umatras na lang. Mas natakot na rin ako sa dadaanan namin pabalik. Oh, ano par? Balik tayo, tara na. Eh, paano yung pakaramdam ko eh? Nilalamig na ako bigla. Oo nga, ako rin eh. Eh, parang may kung anong nasa paligid. Parang may kasama tayo dito. Ay, naku, yan na naman. Ay, ano ba gagawin ko? Ay, naku, nag-isip ka pa. Eh, kaso nandito na tayo sa gitna eh. Eh, mukhang talagang delikado na tayo dito eh. Kahit na napang gawin natin. May... Takbo! May palapit! Ay, teka lang, huwag ako iwan! Naiba na nga talaga ang pakiramdam sa paligid. Bumibigat ang mga katawan namin. Mas lumalamig at hindi karaniwang lamig. Para bang may kung anong nakatingin lang sa amin. Maya-maya nga'y may mga kaluskos na tila ba palapit na sa amin. Pero wala kaming nakikita. Nagtatatakbo na lang kami sa direksyon ng pinagmumula ng boses ng babae hanggang sa narating namin ang mga puno sa tabing ilog. Pucha, ano ba? Ano kaya yun? Bad trip ka talaga eh. Dapat kasi bumalik na lang tayo dun eh. Hindi bumalik ka nga eh. Sakto ito na tayo eh, pero... Teka, nasa na ba yun? Yung nasa... Ayan,
may babae sa taas natin! Nanginginig at halos hindi masabi ni Nano, pero nasa itaas daw namin ang babae. Tumingila ako at tumambad na nga sa akin ang isang taong mahaba ang buhok na nakabitin at isinasayaw pa ito ng malakanakang hangin. Nanlamig na ako't nanigas. Namuo ang malalamig kong pawis. Gustong lumuha ng puso ko. Hanggang sa nagsalita ang babae. Mahinang mahina, pero naintindihan pa rin namin. Tulong. 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 Par, tao kaya yun? Par, tulong daw eh. Tulong. Parang ako na. Nahirap na. Diyos ko, pati warik pang nakapasabit. Sige, sandali lang ah. Grabe ang taas ng pagkakasabit niyo. Teka, lalapitan ba natin? Baka bigla maging... Par, sasakay ako sa balikat mo ah, para maabot ka siya doon. Parang tinatambol ang mga dibdib namin sa kaba. Pero kumilos kami kahit naninigas. Sumakay ako sa balikat ni Nano at dahan-dahan pa siyang lumakad palapit sa babae. Sinubukan kong kalagin ang tali sa dalawang paa ng babae. Wala, Par. Kaya ko to. Kakalagin ko. Pero abangan mo ah, baka may hulog ko siya eh. Bilisan mo. Nandyan lang siya. Ano? Sino? Ano nandyan lang? Par, bilis! Nandiyan na ata ulit yung kanina, Par. Matagal pa ba? Ito na pare, ito na. Sandali lang. Nandyan na. Malapit na. Par! Saktong pagsigaw ni Nano ay nakalaganat na isampay ko sa balikat ang lupaypay na babae. Halos ihagis kami ni Nano pababa dahil dinig na namin ang papalapit na angil at kaluskos. Kumaripas na kami habang nakasukbit sa akin ang babae. Bilis, Par, bilis! Teka. May dala nga ako eh. Sige lang, mauna ka na. Huwag dyan. Kumanan ka. Maaabutan kayo dyan. Kanan. Ano? Kanan? Ay, sige. Naituro pa ng nangihinang babae ang mas maikling daan palabas ng kakahuyan. At tama nga siya dahil agad kaming nakalabas. Dire-diretso kaming nagtatatakbo papunta sa bahay namin. Unti-unting nagkakalakas ang babaeng nakasukbit sa balikat ko. Nakaangat na ang ulo niya sa mga oras na yon at parang nakatanaw na sa daan. At gumagalaw na rin siya. Uy, Par! Ano? Sabahin niyo nga pa talaga tayo? Isan pa nga ba? Anong gusto mo sa inyo? Ako nga halos di na makatuntong sa amin eh. Gusto magtanta rin ako nila tita. Pero ikaw, sigurado ka ba sa inyo? Baka kasi atakein si tita pag nauwi ka ng dun eh. Oo nga eh. Naisip ko na yan eh. Siguro sa barangay na lang. Teka, Miss ano? Teka lang. Pwede mo na akong ibaba. Uy, Par, pwede mo na rin siyang pakasalan. Ano? Ang sabi ko, pwede niyo na akong ibaba. Ay, naku. Loko kasi nito eh. Oy, sige. Dahan-dahan lang ha. Kaya mo na ba? Oo, salamat. Huminto kami sa mas maliwanag na kalye. Doon ko mas aninag ang itsura ng babae. Matangkad ito, napakarumi niya at sira-sira ang damit. Pero kahit gulo-gulo at nakatakip sa mukha niya ang buhok niya, ay makikita pa rin ang napakaganda ng mga mata niya. Mahaba rin ang buhok nitong itim na itim at makintab. Parang mahilo-hilo ang babae, pero nakakatayo naman na siya. Kaya nakapag-usap kami sa gilid ng kalsadang may ilaw. O, kumusta ka, Miss? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko rin halos. Wala akong matandaan eh. Ano? Kasi nakasabit ka ng patiwarik sa puno eh. Paano hindi mo natatandaan?
hindi ko talaga maalala eh. Pero ang huli ko kasing natatandaan yung naglalakad ako pa uwi kaninang umaga. Mga bandang 7:00 na rin yun eh. Tapos parang may sumusunod sa akin. Lalaki yung nakita ko pero nawala rin. Tapos may parang dumaan sa likuran ko. Tapos parang nahilo ko eh. Tapos ayun na, napakadilim. Nakasabit na pala ako doon sa... Ano? Grabe. Di mo man lang nakita kung sino yung nagsabit sa'yo doon? Nung nandun ka na, anong nangyari? Kasi sabi mo nga 7:00 pa lang may sumusunod na sa'yo eh. Nakita ka namin doon, kayo na yun lang. May gitalunan na oh. Napakatagal mo nakasabit doon. Oo nga no. Ilang beses din kasi akong nakakatulog. Parang nawawalan ako ng malay. Pero nakikita ko may aninong lumalapit sa akin tapos nawawala rin. Tapos yun nga, nawawalan kasi ako ng malay eh. Ewan, basta, sorry, hindi talaga malinaw yung mga naaalala ko eh. Ayos lang yun. Baka pinapatulog ka talaga. Tara sa barangay. Para naman masamahan ka nila sa pulis. At saka para malinawan natin kung anong nangyari sa'yo tsaka kung sino may gawa nito sa'yo. Ha? Pwede bang wag na lang? Bakit naman? Kung hindi pa rin nangyari sa'yo, no? Hindi pwedeng palampasin lang yun baka mamaya. Oo, alam ko naman. Kaso kasi, wag na lang. Please. Ganon? Nakakatakot kasi. Baka kasi alam mo na. Salamat sa pag-aalala. Saka maraming salamat kasi tinulungan niyo ako doon. Pero wag na lang talaga. Ako nang bahala. Sakali mang balikan ako noon, alam ko nang gagawin. Saka kaya kong hanapin ko sino yon. Babawian ko siya nang hindi man lang hinahawakan ng isang hibla ng buhok niya. Ha? Paano? Sige, ikaw ang bahala. Hindi ka taga dito, no? Atid na siguro kita. Taga dito ako. Bagong lipat nga lang. Ako na lang ang uuwi mag-isa. Kaya ko na to. Alam ko nang gagawin. Salamat talaga ha. Saka pasensya na sa abala. O sige, mauna na ako. Salamat ulit ha. Magkikita pa ulit tayo. Ay, nagtatakbo na lang bigla. Sakit sa ulo. Ano kaya talaga nangyari doon? Teka, tara na par. Para namang kinikilabutan na naman ako dito eh. Oo nga no. Parang meron kung ano doon sa sulok ha. Basta, tara na nga. Takang-taka kami sa nangyari sa babae. Malabo ang mga kwento niya. Naisip ko lang noon na baka talagang hirap siyang alalahanin ang mga nangyari. Baka na-trauma o kung ano. Gusto ko pa sana siyang usisain dahil nag-aalala ko sa kanya. At lalong nakakapag-alala na baka balikan siya ng gumawa sa kanya noon. Pero tumalikod na siya at halos patakbo na umalis. Wala na kaming nagawa. Hanggang sa biglang bumalik ang pangingilabot namin ni Nano. May nasulyapan pa akong tao sa isang madilim na eskinita. Parang nanonood dito sa amin, kaya nagtatatakbo na rin kami pauwi. Ay, grabe yun ah. Pengin tubig. Kumuha ka na dyan. Patibasa natin. Ay naku, ang gulo din ng babae. Pero mas, siya eh. Parang kaduda-duda siya bigla sa totoo lang. Kami na nga yan. Di ko nga eh. Ako rin naguluhan talaga. Malay mo nga. Nahirapan lang siyang makaalala. Lalo na sa nangyari sa kanya. Baka yung utak niya mismo yung takot na takot pa rin. Ay naku, ewan ko dun. Parang walang bakas at takot sa kanya eh. Parang iba nga yung tono niya kanina. Parang yung nagpaplano ng gumante. Grabe, ano kaya yun? Pero nakita mo ba? Na ang ganda ng babae. Sira ulo. Mapapansin ko pa ba yun? Sa gulo na nangyayari sa atin kanina? Ako nga napansin ko eh. Tsaka ang tangkad niya, no? Mas matangkad pa nga sa akin, no? Hindi kaya artista yun? Yun ang napansin ko. Yung tangkad niya. Kaya ang bigat rin niya. Ayaw nga pala. Binuhat mo yun. Pero ewan talaga dun. Totoo lang, medyo natatakot ako sa kanya pag naisip ko ulit yung kanina eh. Baka mamaya,
Mamayanan, multo pala yun. O kaya, maligno talaga. Ay naku, pero iba nasa gitna ng gubat tapos nakasabit ng ganun doon? Hindi naman siguro. Inabuhat ko pa nga eh. Kausap pa natin ng malinaw. Eh malinaw ba yun? Eh lalong gumalo yung kausap natin eh. Ay naku, nawala talaga yung amats ko. Eh basta dyan ka na. Tutulog na lang ako. Uy, ayos ah. Nauna ka pa sa kwarto ko ah. May pusa dyan. Ano? Saan? Wala. Sige na, matulog ka na dyan. Kahit nung nakahiga ako, para bang balisa ako tungkol sa nangyari sa babae. Pag nakatagilid ako, parang naririnig ko sa loob ng unan ko yung paghingi nito ng tulong. Yung pagdaing nito. May mga baling pa ako na nagugulat ako dahil parang nakikita ko ang imahe ng babae sa sulok ng kwarto. At kinaumagahan, lutang na naman ako sa karinderya. Pero isang malalang kaguluhan sa karinderya ang gugulantang pala sa amin ni Nanay. Hoy, bakit ba hikab ka ng hikab? Anong oras ka ba nakauwi kagabi? Mga mag-aalas 2 na ho yun eh. Ay wala ka pa nga kako nung umuwi ako. Mga alas 11 lang ako nakauwi eh. Kasama mo na naman ba si Nano? Opo. Dyan lang naman ho kami sa birthday ng tropa namin. Dyan lang ho sa dulong yun. Konting inuman lang naman ho yun. Ay, konting inuman pero sabog na sabog ang itsura mo. Maghilamos ka nga't ng... Ay, nako, tanghali na. Tatatlo pa lang ang bumibili sa atin. Baka hapon pa lang yung magsara na ulit tayo. Ano ba nangyayari dito sa karinderya natin? Naayayos lang yan. Kalma lang kayo. Mamayang tanghalian, magsusulputan na yung mga yan. Ganyan naman talaga eh. Minsan mahina. Basta mag-relax ka lang, Nay. Tsaka ayaw niyo po ba yun? Hindi kayo masyadong pagod. Mas gusto ko yung hindi ako magkanda-ugaga dahil maraming tao dito. Kesa yung nakatunga nga lang tayo dahil walang bumibili. Mas nakakapagod pa nga yung ganun. Maghapon kang nakatanghod pero wala namang tao. Para bang hindi ka mapalagay kapag ganun. Ay naku, relax lang po. Magkakaroon din yan maya-maya. Yan oh. Si Ate Jam. Ano si Ate? Dahil sa mga pangyayari noong nakaraang araw, matamlay pa rin ang karinderya. Si Nanay, bagsak na naman ang mga balikat. Ako naman, antok na antok pero hindi ko iniiwan doon si Nanay. Talagang mangilan-ngilan lang ang bumibili ng araw na yon. At may mga taong alanganin ang tingin sa amin pag dumadaan sa karinderya. Hanggang sa nung tanghalian, sumabog na naman ang gulo sa karinderya. Hindi dahil sa mga taong kumakain o bumibili. Isang mag-anak ang sumugod at nagwala sa loob ng karinderya namin. Sus Joseph, hoy Badong! Bakit mo ba kami ginaganire? Parang awa mo na tumigil ka na! Uy, Mang Badong! Tama na nga yan! Ba't naman kami sinisisi ninyo sa nangyari sa anak ninyo, ha? Maayos yung mga pagkain namin dito, Mang Badong! Halilot! Uy, teka naman, Mang Badong! Uy, par, ano ba nangyari dito? Yung anak ni Mang Badong nalason daw dito. Ano? Labo! Uy, Mang Badong, ayaw mong paawat talaga, ha? Si Mang Badong at Nano ang nagsuntukan sa loob ng karinderya. Lalo nang nagkabasag-basag at nagkandatapo ng mga gamit at ulam. Sumugod si Mang Badong dahil bumula raw ang bibig ng anak nito matapos kumain ng kaldereta na binili sa amin. Naawat lang ang gulo nang dumating ang mga tanod kasama si Cap Bonnie. Ay! Padang! Tama na nga yan! Ay, Nano, tigilan mo yan. May kalalaki mo pinapatulan mo yan. Baka magkandabali ang gulugod niyan eh. Ay, Nano, bitiwan mo ang leg yan. Ibaba mo. May ginawa mo namang wrestling itong karinderya dito eh. Ay, ikaw, Nano, para kang si Undertaker yan ah. Paano naman po kasi itong si Mang Badong eh? Kap, nanggugulo ho kasi itong si Mang Badong eh. Nagbasag pa ho dito oh. Abay, pinagtatapon nga ako yung mga paninda namin dito oh.
Ay, Diyos ko. Ano ba naman, Ire? Wala na nga kaming benta. Nagkagulo pa ng ganito. Naku, sorry ho, Aling Lot ha. Pasensya na po talaga. Nay, kumalma ka lang. Upo ka muna dito. O ito, inom ka muna, Nay, ha? Uy, par, yung ventilador. Pakitapat muna kay nanay. Grabe naman parang ginahasa ng 8 bagiring karinderya. Hindi lang naghalo ang balat sa tinalupan Naghalo ang kare-kare sa sinigang. Ay naku, teka nga. Ilang araw ko na nga bang nababalitaan Sinabi lang ng mga tanod sa akin ha. Kahit mga tanod ko ginire sinabi Yun yung mga niluluto nyo raw dito mga dugyo. Nung una daw nagkasakit si Carmen. Hanggang ngayon nga hindi pa nakakabalik sa katinuan. Anong hindi pa nakakabalik sa katinuan? Pinuntahan ko nga Abay, tinali na ng magulang. Naglalaway ba naman? Abay, parang asong ulol na, ewan ko ba? Kumain daw din sa inyo tapos biglang nagkaganon. Pagkatapos naman 4 na pamilya na yung pumunta ron sa akin sa barangay. Mga nanggagalayit Mga nagkasakit raw yung mga anak. O asawa nilang nagsikain dito. Kap naman. Kilala niyo ho Iring karinderya namin. Kayo ho mismo dito kumakain kapag hindi kayo nakapagbaon doon sa barangay Malinis at maayos ho ang pagkain namin dito. Kaya nga Kaso, ganoon ang pattern na mga nangyayari sa mga dumudulog doon sa barangay. Kakain dito, may tapos magkakasakit. Magsisipagwala. Mga kala mo raw sinasaniban. Grabe, imposible ho talaga, Kap kung gusto niyo ho, kahit araw-araw niyong i-monitor yung paghahanda namin ng pagkain dito. Wala po kaming binabago sa mga ginagawa namin sa pagkain. Kahit ang mga binibilihan ko ng mga rekado at karne sa palengke, ilang dekada ko ng mga suki yun Ay, Diyos ko naman, Kap. Nay, tama na Nay. Basta kumalma ka lang. Malala na pala ang balita tungkol sa karinderya namin. At hindi lang pala 3 ang sinasabi nilang nabibiktima ng mga pagkain dito, kundi higit 5 katao na raw ang nagkakasakit. Matapos daw kumain dito ay sasakit ang mga tiyan, maglalaway, at maiibang kilos na akala mo raw ay mga asong ulol. Sobrang labo naman yan, par. Hindi yan sa pagkain ninyo, no? Ba't naman mauulol yung mga nagkakakain ng mga pagkain dito? Kung kontaminado man yung pagkain o ano, siguradong hindi naman ganun yung epekto nun. Kaso nga kasi, puro pa ganun yung takbo ng mga pangyayari. Pare-pareho silang nagsikain dito. O bumili ng mga pagkain dito tapos biglang magkakaganon. Oh, yan. May bibili pala Ay nako, ganda ng customer nyo Hi, Papa JM! Hoy, Nano. Nakangisi ka dyan. Inaano ba kita ha? Wala naman. Nakabili na ako ng chicken teriyaki doon sa karinderya sa kabilang kanto. Oh, wow, chicken teriyaki Oo, sosyal no? Ay, yung mga ulam nyo kasi, yaki lang. Ano? Mas yaki ka naman. Amoy mo pa lang O ano? Bakit? Hihirit ka pa dyan? Stoy, tama na nga yan. May ulam ka na pala ba't ka pa nagpunta dito? Oo, may ulam na nga ako. Pero mas masarap pa rin kasi si Papa JM Kaya gusto pa rin kita makita. Ay nako, yaki talaga to. Umalis ka na nga. Hoy, ang hilig mo sumabat. Abay palibhasa, walang tumitingin sa'yo. Elepante ka kasi. Uy, sino yan? Si Bea Alonso ba yung paparating? Uy par, hindi ba yan yung ano? Siya yung tinulungan natin nung... Uy, wow, ating. Teka, taga-ABS ka ba o GMA ka? Ha? Huwag mo na lang pansinin niya si Pipay ha. Eto may kaldereta dito, adobo, kare-kare, dinuguan. Tapos, tignan mo itong mga gulay, baka may magustuhan ka rito. Uy, pakbet! Isa nga dito sa pakbet. Diyan na ako kakain. Tapos, pabalot ng kaldereta, saka itong menudo, at saka isa na rin ng dinuguan. Balot yung 2 yon. Wow, ang dami Baka tumaba ka niyan. Makaano ka naman dyan? Ano ba, close ba tayo? Uy, manimik ka nga.
At saka lumayo-layo ka nga dyan. Baka masiwa sa itong si... Miss, can I get your name? Loko ka rin ha. Ako si Linda. Ako naman si... Ay, tumigil ka nga. Hindi naman tinanong yung pangalan mo eh. Huwag ka na nga. Ay, ano ka ba, Pipay? Ba't ka pa kasi nandito pa? Eh, di ba nga may ulam ka na, kaya tumabi ka na dyan. O eh, bakit pa? Tatambay lang naman, kala mo. Ang saya niyo naman dito. Mukhang magkakakilala yung mga tao dito sa karinderyang to ha. Ay, totoo. Naku, magkababata pa kami nitong si Papa JM. Eh, dati nga, sabay kaming naliligo sa ilog dyan eh. So, nakita ko na yung ano niya. Sinabi nagtumabi ka eh. Hindi makaraan si ate oh. Grabe ka sa ate. Kapatid ba kita? Joke lang. JM pala pangalan mo. Ay, oo. Ako si JM. Sa nanay ko tong karinderyang to. Ay, sige, maupo ka na dyan. Ay, baka gusto mo ng sa malamig o kaya meron kaming soft drinks dito. Sa malamig na lang. Salamat. Biglang sumulpot ang babaeng isinabit sa puno. Siya pala si Linda. Bagong lipat sa baryo namin. Talaga palang napakaganda ng babaeng ito. Ngayon lang namin mas napagmasdan ng buo. At totoo ngang para siyang artista na gaya ng sabi ni Pipay. Sa tangkad at ganda niya, mala Bea Alonso nga naman itong si Linda. Mula noon, araw-araw nang bumibili ng ulam sa amin si Linda. Tuwing tanghali, dito mismo sa karinderya na siya kumakain at may take out pa. Uy, malipan ka ng hangin dyan ha. Ano ba? Raulo to. Eh, mata mo kasi. Eh, baka sumama yung mata mo pag uwi niyang si Linda eh. Eh, pero tingnan mo no. Gandang babae pero hayop lumaklak oh. Wataw kung lumamon eh oh. Oo nga eh. Nakakatalong kanin na yan oh. Ano yon? Wala. Ang ganda mo kasi. Ang lakas mo kumain. Hindi pa na. Wala, ang ganda mo lang talaga. Yun ba? Oo nga eh. Lakas ko nga talagang kumain, lalo na sa kanin. Sarap din kasi ng mga luto nyo dito eh. Si nanay nagluto dyan. Naku, buti nagustuhan mo no. Oo naman, masarap talaga eh. Hindi tinipid sa sangkap. Saka talagang parang pinagbuhusan ng puso ang pagkakaluto. Ako rin eh. Gusto ko nang ibuhos ang pagmamahal ko sa... Hello! Greetings to the world! Hi, Papa JM. Ay naku, nandito naman tong asungat. Ba't nandito ka? Hindi ba doon ka na bumibili doon sa ulam sa kabila? Ay, sungit naman neto. O bakit ba? Gusto kong bumili dito eh. Papa JM, munggo nga tsaka isang kanin. Ay, may munggo nga pala. Nakita ko kanina. Ako rin pala, munggo. Tapos isang kanin pa. Hay nako, gaya-gaya po tumaya. Maglaki tihaya. Hoy! Tisilihan ko yung bibig mo eh. Upo ka na nga doon. Ay, grabe. Lakas palang magkanin netong si Bea Alonso. One more rice, imbis sa one more chance. Ay, nako, pag hindi ka tumabi dyan. Ay, grabe. Papa JM naman eh. Mainit yan. Ito na nga, upo na oh. Ay, dito na ako. Kay Ate Bea ko. Kasi dito yung magaganda. Charing. Mahilig ka rin pala sa munggo, no, Linda? Pansin mo pala. Lagi nga naman kasi yan ang order ko, no? Oo eh, taong munggo ako. Oh, bakit? Ganyan mukha mo na, no? Taong munggo, mahilig sa munggo. Hinihintay mo bang maging munggo yung ulo ko? Ako taong saging, tsaka talong, tsaka mahilig ako sa... Hey, walang nagtatanong. Kumain ka na lang. Sa loob ng 2 linggo, walang palya si Linda sa pagpunta sa karinderya. Minsan nga, nakikigulo pa siya sa pagsusurvey. At oo, dumami ulit ang mga taong kumakain sa karinderya namin. Nay, kanin pa raw doon kina Jobert. Uy par, pansin mo ba? Oo, ang dami ng tao. Hindi nga lang kasing dami ng dati pero at least, di ba? Oo, pero naisip ko lang baka dahil yung kay Linda. Naman kasi wala nung pumunta dito yung si Linda. Nagsunuran na rin yung iba eh. Tapos ayun, nagbalikan na rin yung mga nawala ng suki. Nakatulong yung may magandang laging kumakain dito, no?
Siguro nga pero huwag natin batiin, baka mausog pa eh. Nay, ako nandyan. Ito yung sa akin. 120, di ba? Pabalot nung tinumis. Iabot ko na tong nakasupot na dinuguan ha. Kanino ba to? Doon yan, kay Mang Pido. Uy, Linda, grabe ah. Serbedura ka na rin ba dito? Pwede ba? Kahit nga walang bayad eh. Ang saya kasi dito sa karinderya nyo eh. Wala naman kasi akong kasama sa bahay eh, kaya nalilibang ako dito. Ay, ako naman walang bahay. Tas ikaw, walang kasama sa bahay. Ayos pala eh. Hoy, walang nagtatanong. Di ka kasali. Tumayo ka na dyan. May kakain pa oh. Oo na, ito na. Pero hindi pa ako aalis, no? Gusto ko pang pagmasdan si, Papa JM. Panghimas ba? Ay, panghimagas ba? At saka pantanggal umay. Nakakaumay ang mukha nitong sinano eh. Ay, wag niyang kaldero. Ang init-init niyan. Busit ka, ha? JM, halika nga rin eh. Ikaw na ang maghugas ha. Tumatambak na yung mga plato saka wala na magamit. Ay, ako na ho dyan, Nay. Ay, teka lang. Uy, Nay ah. Ganda ng ngiti niyo ngayon ah. Masaya lang ako. Marami na ulit kumakain dito sa atin. Alam mo, tingin ko dahil yun dyan kay Linda. Parang swerte sa atin yung batang yan ah. Kaganda-ganda ba naman kung kumain dito sa atin isang bandehado. Sabi nga rin ho ni Nanoy. Mabuti na lang dito sa atin unang kumain yan. At hindi dun sa bagong bukas dun sa kabilang kanto. Hello po, Nay. Tulungan ko na ho si JM dyan. Baka po matabunan ng plato bagal maghugas. Ay nako, Iha. Sigurado ka ba? Baka naman. Ayos lang ho, nanay. Wala akong problema yon. Nakakagulat na ang gaya ni Linda. Naging sobrang komportable na sa karinderya namin. Para na rin siyang sinano na isa na rin sa mga tambay dito sa amin. At sa araw-araw na pagtambay nito sa karinderya, pati ang mga loob naming dalawa ay nagkapalagayan na rin. At aaminin ko, parang nagugustuhan ko na rin itong si Linda. Hindi rin naman kasi mahirap magustuhan ng ganitong kagandang babae. At bukod sa maganda, napakabait at mahusay makisama si Linda. Sarap ng halo-halo dito ah. Oo nga eh. Punong-puno. Parang tinapakan no? Pati yung yelong ginamit, siguro gatas rin to. Malinamnam din eh. Bakit hindi kayo magtinda ng halo-halo sa karinderya ninyo? Ay nako. Hindi na kami magkanda-ugaga ni nanay. Medyo matrabaho rin kasi itong ihanda. Pero nga no, sayang. Di ako nang tatao dun sa halo-halo, di ba? Sus, huwag naman. O ba't naman? Nahiya pa ba kayo ni nanay sa akin? Wala nga akong ginagawa eh. Uy, salamat nga pala sa libre ha. Ba't mo nga pala ako niyaya dito? Bakit hindi na lang doon sa... Kasi nga, masarap yung halo-halo dito. Ba't di si Nano niyaya mo? Sa gusto ko ikaw eh. Bakit ba? Ayaw mo ba? May sinabi ba ako? Bawi ako sa isa susunod. May masarap na pansitan doon sa bayan eh. Sa linggo, ako naman manlibre sa'yo doon. Hoy, ganyan mukha mo. Cute mo pag nagpipigil ka ng ngiti. Di, nangingilong-ngipin ko sa halo-halo. Mukha mo, palusot pa. Excuse me, may nakaupo ba dito? Wala naman ho, pero... Paupo ako ha. Ayos lang ba, miss? Oho, ayos lang naman. Ito naman, bastos ka rin no? Huwag ka nang mamumupo. Ngayon lang kita nakita dito sa baryo namin Opo, bagong... Ay, naku, malapit na ako ma-offend dyan Ay, sorry. Bagong lipat ako dito. Ikaw rin, boss. Parang bago ka rin dito ngayon lang di kita nakita dito Dito ako pinanganak Pero sa ibang probinsya ako lumaki. Pero ngayon, bumabalik na ako dito. Sa akin yung bagong bukas na restaurant dyan, yung Albert's. Kayo mismo yung Albert. Ako nga. Ikaw naman yata yung anak ng may-ari ng karinderya dun na yung machismis
Opo. Alam mo, luma na rin kasi ang karinderya ninyo eh. Kaya siguro yung mga pagkain doon eh. Sarap ko ng mga pagkain doon. Ako nga ho araw-araw kumakain doon eh. Doon ka pala kumakain. Ay naku, minsan bumisita ka sa resto ko. Diyan sa kabilang kanto lang yun. Para malaman mo yung totoong masarap. Tsaka malinis pa. Medyo kulang yung halo-halo nila dito no. Sabi na matamis lang na masarap yun eh. Boy, pakibalot na nga lang tong halo-halo. Si Albert, ang may-ari ng bago at mas sosyal na kainan sa baryo namin. Sa totoo lang, asiwa ako sa dating niya at hindi ko rin gusto kung paano niya titigan si Linda. Mahangin ang sopistikadong lalaking ito. Pero may mas titindi pa pala ang angas at gaspang ng ugali nito. Saan kayo? Tara na, may kotse ako eh. Ay, hindi na. Maglalakad na lang kami. Salamat ha. Hindi ko yung tinatanong ko. Miss, would you mind if I give you a ride home? No, thank you. Hindi na. Sasabay ako dito kay... Bawal tumanggi. Kabastusan yun. Tara na. Alam ko naman gusto mo eh. Teka, huwag niyo ho akong hawakan. At saka hindi ko naman kayo kilala. Hindi ba nga nagpapakilala na ako? So tara na. Oy, ba't may hawakan ng kamay ha? Bakit ba ha? Manahimik ka na lang. Miss, tara na. Bitiwan mo nga ako. Come on, I know what you want. Pag ayaw. Tintik ka. Tama na. JM, tama na. Teka lang. Ikaw bata, kala mo, kilala mo na ako? Pagsisisihan mo to ginawa mo. Hindi mo ako dapat kinakante tapos magkikita pa tayo. At ikaw naman miss, tandaan mo to. Walang tumatanggi sa akin. Sa pangatlong pagkakataon magkita tayo. Wala ka na magagawa. Alam ko kung ano ka. Siguro naman alam mo rin kung ano ako. At huwag mo nang subukan. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang subukan. Tignan na lang natin. Tinda, tara na. Ay, sira ulong yun ah. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ba't ako yung tinatanong mo? Ikaw yung... Wala yung kumag na yun. Hindi makakalusot sa akin yun ano. Pero pag nakita mo yun, mangako kang iiwasan mo yun ha? Ha? Parang ako dapat yung nasasabing... Basta, mangako ka JM. Ay, oo na. Iwasan ko yun. Hindi ko papatulan. At saka, nakatigib na sa akin yun eh. Nakaiwan ko lang kung makahirit pa yun. Sana nga. Ay, Psst. Teka, yun yung nasa likod. Hoy, Pipay! uy, ikaw pala. Daming turon din ah. Ano ba? Saan kayo galing? Kaya pala nag-iisa si Aling Lot dun sa kalenderya eh. Yan nandun naman si Nano eh. Si Nano? Ay nako, nagbabasketball doon sa dulo. Ano? Loko yun ah. Bilisan na natin. Baka dinudumog na si Nanay Lot doon. Ay nako, pa-date-date pa kasi. Hoy GM, ba't ka naman nakahawak pa sa kamay niyan ha? Hindi no, imagination mo lang yun. Oo nga, namamalikmata ka lang. Ay nako, ewan ko sa'yo GM ha. Tsaka ikaw Bea Alonso, pag ikaw na ano ko, wala nang a second chance. O siya, bilisan nyo na. Kasi punong-puno na yung kalendaryo ni Aling Lot eh. Ay nako, dyan na nga kayo. Baliw, may patapik pa eh. Anong, tinapik ka ba nung si Pipay? Oo, sa batok. Yaman na yun. Hindi pwede yun. Bumulong si Linda. Sa kanya dinampian ng palad ang parte ng batok kong tinapik ni Pipay. Nagtaka ko, pero hindi ko na lang din pinansin. Mas napapaisip ako kay Albert. Dahil hinihila niya sa kamay si Linda, nasapak ko siya. Pero pagbaba ng kamao ko, ibang-ibang mata niyang nakatitig sa akin. Malalim at madilim at pulang-pula ang bilog sa gitna. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng hindi mapaliwanag sa puso ko. Para bang uminit at kumirot ang dibdib ko at nakaramdam din ako ng panlalamig sa kalamnan ko. Kinagabihan,
Ginambala na naman ako ng mga hindi maipaliwanag. Ano yun? Ba't parang kinakahid yung pinto sa karinderya? Walang yan loko asong yun ah. Sumilip ako sa bintana at natanaw ko sa harap ng karinderya. Napakalaking asong kinukutkot ang pinto nito. Kumuha ako ng tubig at binuhusan ko ang aso. Ni hindi ito natinag at tumitig pa sa akin. Pamilyar ang pakiramdam ko sa titig ng yon. Sumama ang pakiramdam ko ng gabing yon. Giniginaw ako, binabangungot ako, napapalingon ako sa bintana at nakikita ko sa dilim ang imahe ng isang tao. Uy, par! Nasusunod na yung sinayeng! Tulala ang putik. Walang yan, naamoy mo na pala eh. Sana pinatay mo na. 1 minuto daw si Bang Dodong, pero ako na, wala sa wisyo tong si JM eh. Baka pagod sa date ninyo. Date mo mukha mo no. Kala nyo di ko kayo nakita ah. Bay, saan mo naman kami nakita? Ikaw nga nag-basketball ka bigla eh. Iniwan mo si nanay dito mag-isa. Sinabi ko sa'yo, saglit lang kami. Bigla ako sinundo nila, Uy, si Gabo. Ay, Gabo! Ba't ka nananakal dyan? Ano nangyari doon? Naglalaway pa oh. Diyos ko! Aray ko! Wag! Ako, bitawan mo si nanay! Kalamansi! Nano, abutan mo ako ng kalamansi, dali! Hawakan mo siya, JM! Huwag mong bibitiwan! Isa sa mga kumakain ang bigla na lang nangisay, naglaway, gumapang at nang sungkab ng iba pang kumakain. Dinamba pa niya si nanay at tila sasakmalin niya ito. Agad siyang nahawakan ng mga tao. Naigapos siya sa isang haligi ng karinderya. Hinawi kaming lahat ni Linda at nagulantang kaming lahat sa ginawa ni Linda. Pilitin niyong ibuka yung bibig niya! Bilis! Ano yan? Ba't paroon? Grabe, puro kaliglig yung iba. Sus Mariosep! Diyos ko! Ano ba to? Ano ba nangyayari sa karinderya ninyo? Nay, si nanay hinimatay! Tabi! Dahil sa pangyayari, hinimatay na si nanay. Nagsusuka naman ang iba pang mga tao at puro uod rin ang isinuka nila. Ipinasara ni Cap ang karinderya. 2 linggong lumong-lumo at may sakit si nanay. Si Linda, dumadalaw at tila ginagamot si nanay. Pero kakaiba ang panggagamot nito. Ilaga mo tong dahon na to, tapos ipainom mo kay nanay. Tapos, eto, isuot nyo ni Nano yan. Ito naman kay nanay, mas malaki to kasi mas kailangan niya ng proteksyon. Teka, ano to? Agimat ba to? Hindi yan basta agimat. Alam kong hindi mo masyadong maiintindihan, pero may makapangyarihang masasamang elemento umaatake sa inyo at dito sa karinderya ninyo. Ano? Masamang elemento? Bakit naman? Paano? Lilinawin ko pa sa'yo pero unahin nating asikasuhin at bantayan maigi si nanay. Par! Uy, par! Linda! Daming tao sa labas! Bakit? Ano ba yun? Si Linda! Gusto kulam nila, Kap! Magkukulam daw si Linda! Ano? Sila nga itong ginamot ni Linda eh! O Linda, huwag kang lumabas ha, kahit ano mangyari. Haharapin ko sila para hindi kayo madamay. Magandang araw, Kap. Ano ho ba yon? Ano atin? Sumama ka sa amin para malaman mo kung ano ang atin. Magkukulap ka. Diyang karinderyang yan. Pati ang pamilya ni Lot. Kasama ka na. Mga salot kayo! Uy, teka lang, Kap! Teka, dahil ho ba sa mga nangyari dito nung nakaraang linggo? Grabe naman ho kayo ha. Hindi nyo nga ho alam kung bakit nagkakaganon eh. Kami rin ho biktima. Tapos, nanggamot lang atong si Linda. Tapos paparatangan nyo pa? Kagagawa naman kukulam na yan ang mga nangyayari dito. At sigurado ako, kasabwat kayo ng ina mo. Ina mo rin, Kap! Tinaulo ka! Hoy, ba't ka nga nagmumura? Ibigay nyo na lang kasi yung si Bea Alonso mangkukulam para matapos na to. Pati ba naman ikaw, Pipay?
Naku, hindi pwede yan. Mananakit kayo ng tao na wala namang malino na pruweba. Pruweba? Nasa bunganga ng babae niya ng pruweba. Anak na mabagsik na mangkukulam sa kabilang baryo ng nanay niyan. Ano babae? Itatanggi mo ba ha? Totoo yun, Kap. Pero ano nga ho ba ang pruweba ninyong ako may kagagawa ng gulo dito? May ikaw na mismong pruweba namin. Hulihin ang babaeng yan! Isama na pati si Nano at yung magnanay! Teka, may sakit ang nanay ko. Magsilayas kayo dyan. Pasok, Linda. Ako nga harap sa mga yan. Tara na, Linda. Kainin ni Par yan. Uy, Par, tulungan mo naman ako. Napakabilis ng mga pangyayari. Biglang may paratang na sa amin at lalo na kay Linda. Oo, nagulat ako na totoong mangkukulam si Linda. Pero hindi nagbago ang tingin ko sa kanya. Pero ang mga tao, madaling nalason ang mga isip. Nagkagulo sa harap ng karinderya, kaya halos magiba ito. Nagulpi kami ni Nano at natangay nila si Linda. Diyos ko po naman. JM, grabe ang ginawa nila sa inyo ni Nano. Pati karinderyang iniwan sa atin ng tatay mo, wasak. Si Linda, pati si Linda ba naman? Ay, sobo naman ang mga tao. Ay, uminom ka muna ng tubig. Ito yung gamot nyo. Inamin nyo na rin. Baka may blood kayo eh. Ganyan ang mga tao. Hindi nag-iisip. Mangunguyog ng gusto nilang sisihin. Grabe. Akalain mong banatan tayo ng ganun. Kala mo hindi tayo magkakabaryo eh. Grabe mga tao naniniwala sa mali. Ay naku, ano ba naman to? Sobrang kawawa naman tayo. Yung karinderya, sino ba kasing gumawa sa atin nito? Si Linda pa nga pala. Diyan lang kayo ha. Kukunin ko si Linda. Uy, para naman. Kita mo naman yung ginawa nila eh. Kita mo rin ginawa ni Linda para sa atin. Eh kung tutukusin, nadamay nga lang siya eh. Tumulong na nga lang siya. Siya pa yung nalintikan. Basta, bantayan mo si nanay ha. JM, baka kung anong gawin nila sa'yo. Pag ikaw ang napahamak. Ay, Diyos ko, anak. Ay, alam ko, hindi ka mawawalan ng anak. Para sa'yo, makakabalik ako ng buhay. At dala ko na si Linda. Uy pre, itak yung dala mo. Baka naman. Gagamitin ko lang to kung kinakailangan. Minsan kailangan masaktan ng tao para matauhan eh. Kasi sobra na sila. Oo, mangkukulam ako. Kaya sige, sunugin niyo ako gaya ng ginawa niyo sa nanay ko 10 taon nang nakararaan. Wala kayong awa. Hindi na kayo nag-isip. Para kayong mga walang sariling puso at pag-iisip. Minamanipula kayo ng... Silensyo! Ikaw ang walang karapatang magsalita. At dapat manahimik ka lang. Ano magsabihin mo ay pwedeng gamitin laban. Baka wala niyo si Linda! Aba, ito pa ang isa. Baka yatang nakulangan ka sa inabot mo kanina, ano bata? Baka naman... Tama na! Ako lang ang kailangan ninyo. Kaya hayaan niyo na si JM. Umalis ka na. Ganito lang talaga ang mga tao. Nalaso ng mga utak nila. Kaya... Hindi! Hindi rason yung naloko sila para ituloy nila to. Wala ba silang sariling panimbag sa tama't mali? Kung ano yung sinabi sa kanila, yun na yun. Ako, gigising sa kanila. Kunin niyo si Linda. Sino ang humarang? Hinding-hindi kayo sasantuhin nitong itak barel o itak. Halin kaya ang mas magaling, ha? Pagbilang ko ng 3 at hindi ka pa lumayas. Wala nang bilangan. Tara, Linda! Bilis na, no! Sumunod pala si Nano at sumalisi para kalagan at kargahin palayo si Linda. Nabigwasan ko naman si Cap kaya nahinto ang pagpapaputok ng baril. Sumuot kami sa kakahuyan at nakarating ng ligtas sa bahay ni Linda. Umalis din ako para kunin naman si nanay sa bahay pero wala na si nanay. Nakita ako ng mga tao at hinabol ulit ako. Nakatakas lang ako at nakabalik rin sa bahay ni Linda. Si nanay! Wisit na mga taong yan!
Mapapatay ko kung sino mang kumuha kay nanay! Poisit! Grabe, umabot na sa ganito. Pati si Aling Lot dinamay na nila. Hindi. Iba ang dumukot sa nanay mo. Ramdam ko. Paano iba? Hindi yun tao. At sino man yun, siya rin na may kagagawa ng lahat ng gulong ito. Sinusubukan kong tawasin kung sino. Kaso talagang malakas yung nilalang na yun. Hindi ko makita. Grabe, kung ganun talaga palang. Mangkukulam ako? Oo na, Nano. Pero Nano, wala akong ginagawang masama. Nagkataon lang na lahi kami mangkukulam. Yung nanay ko nga ang sinunog nila eh. Kaya nga ako inalis dito sa baryo. Sobrang sama naman pala ng mga tao sa baryong to. Mahirap rin sisihin ng mga tao sa totoo lang. Minamanipula kasi sila eh. Ay, pati si Nanay Lot, hindi ko mahanap kahit tinawas ko na. Pero may iba pang paraan. Mali man, kailangan na talaga. Anong paraan? Parang kinakabahan ako dyan sa manikang hawak mo. Kulang ba? Teka. Oo, sabi ko nga, ayoko nito. Pero anong gagawin natin? Hindi ako papatay. Kailangan lang nating magpaamin ng tao. At iisa-isahin kung posibleng may kinalaman sa mga nangyayari. Nagtirik si Linda ng mga itim na kandila. Nagtayuan ng balahibok at lumamig ang hangin. Matapos magdasal ni Linda sa kung anong wika, sinimulan niyang tusok-tusukin ang manika. Saka naman namin binisita ni Nano ang mga pinunteriya ni Linda. Diyos ko naman, ayoko na. Punong-puno na ng uuntong lababo pati banyo. Diyos ko po kung sino ka ba, maawa ka na sa akin. Ayoko. Ano kayang lasa ng uod na sinuka? Diyos ko, Papa! Papa JM, tulungan mo ako! Si Linda ba? Oo, kasi nga, mangkukulam siya. Hanggat hindi mo sinasabi kung nasa si Aling Lot. Wala, promise hindi ko alam, maniwala ka! Kahit labasan ng bulati ang butas ng ano ko, hindi ko alam, maniwala kayo! May lumalabas ka, Diyos ko! Katiri naman yun. Kanino si nanay? Siguradong may alam ka. Ayoko na. Yung tiyan ko. Sikap. Sikap, alam ni Kap. Ayoko na. Ayoko na. Chaleng, tawagin mo yung... napakahirap. Yung alpulado sa kabilang baryo. Sunduin mo! Hoy, gabi na. Baka makasalubong ng asawa mo yung mangkukulam. Hayop kayo! Diyos ka! Igat ba yan? Diyos ko! Ayoko yan! Takot ako sa igat! Ayoko ng igat! Sinabi sa amin ng mangkukulam, lalabas sa mismong katawan mo lahat ng kinakatakutan mo. Ano pa kaya yun? Hanggat hindi mo sinasabi kung nasan si nanay. Yung mga kinatatakutan... Diyos ko na nga! Sasabihin ko na! Oo na! Si Albert! Si Albert! Yung demonyong aswang na si Albert na yun! Tawa na kayo mag-iusap! Kung hindi pa umamin si Cap, ahas na ang lalabas sa katawan niya. E di si Albert pala may kagagawa ng lahat. Alam niyo, sa totoo lang, nalaman kong si Albert pala yung dumukot at nagsabit sa akin noon sa puno. Nalaman ko nung nakasabay natin siyang kumain ng halo-halo. Natandaan ko yung itim na aura niya. Kaya sabi sa'yo, mag-ingat ka eh. Siya yung gumagambala sa'yo pag napupuyat ka. Pati yung mga nangyayari sa karinderya niyo, siya yun. Ano? Ano ba siya? Aswang yon. Malakas na aswang. Tapos marunong ng barang. Grabe, 2-in-1. Paano yun? Sabi mo kanina hindi mo matukoy sa tawas pero bakit hindi ako naapektuhan ng mga pagkain doon?
Pero ngayong alam ko na kung sino talaga, pwede ko siyang ipatunton sa mga elementong itim. Pero hindi tatalab sa kanya yung kulam. Ay, paano si nanay? Ba't naman ganyan kademonyo kalaban? Anong gagawin natin ngayon? May paraan, kaso napakadelikado. Kahit ano na, Linda. Kahit ano na. Si nanay kasi, baka mapano si nanay. Alam ko, sige. Para tumalab yung kulam ko, kailangang masugatan man lang yung katawang aswang ni Albert. Ha? Ano ibig sabihin? Ganun. Hindi lang sugat ang gagawin ko sa kanya. Sabihin mo na lang kung nasan siya. JM, baka pwedeng mag-ingat ka. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko kapag... Kaya ko to. Basta para kay nanay. Tsaka para sa'yo. Para sa'yo, alaman na to. Para sa'yo, alaman na to. Hindi ako sasako. Sisigaw ko ta... Aray ko naman eh. Ay naku, wag ka na nga sumama. Kumanta ka na lang dyan. 5 tao rin sa baryo ang nakulam ni Linda para mapaamin. Pero hindi ko inaasahang sina Pipay at Kap pa pala ang responsable sa mga nangyayari. Pero ang punot dulo ng lahat, ang mayabang na si Albert. Kaya pala iba siyang tumingin, iba ang presensya. Sa tulong ng mga elementong itim na kaibigan pa ng nanay ni Linda, natuntun namin si Albert at agad na pinuntahan. Maawa ka! Ano ba kailangan mo sa akin, Diyos ko? Manimig ka! Makulat ka na. Kaya gagawin kitang alay sa mga alitong yan. Grabe, kawawa si Aling Luto. Kaso nakakatakot eh. Ba't may malalaking itim na paon? Malamang, dyan nga siya sumasamba. Grabe, yan siguro yung sinasabi niyang pag-aalayan niya. Pero kailangan nating... Par! Hindi ba masip? Halimaw! Kanina ko pa kayo naaamoy. Anak, umalis ka na! Maawa ka sana ko. Huwag mo siyang sasaktan. Masasaktan lahat ng sasalungat sa akin! Nakatagot na kasilip lang kami mula sa labas ng bahay ni Albert. Pero laking gulat namin nang mabitbit ako sa liig. Nangilabot ako nang makita ko mapupulang mata ng lalaking itim at mahaba ang buhok. Kinalmot ang tagiliran ko, saka ako ibinalibag kay Nano. Duguan agad kaming pareho. Mula sa bintana, dinukot ni Albert si nanay, saka ito inihampas sa puno. Nawalan agad siya ng malay. Nay! Palutong ang lagatok ng mga buto ng nanay mo ah. Aling Lot! Par! Wag! Wag si nanay, maawa ka! Par! Di na ako makagalaw! Aling Lot! Hindi ako kumakain ng gurang. Pero titikman ko lang naman. Sa puso. Tamaan mo sa puso. Linda, sa puso? May bulong ni Linda sa utak ko. Pinilit kong makatayo at sinunod si Linda. Kahit gumigewang, naibaon kong itak sa puso ng dambuhalang aswang. Nabitiwan niya si nanay. Pinagbibibir ako, pero pilit ko pa rin binabaon ang itak. Tumatagas ang dugo sa puso nito. Umaatongal ito habang gumugulong at naminilipit. Par! Tinamaan mo! Pero anong nangyari? Yung kulam na yata ni Linda. Tignan natin ano mangyayari. Pero si nanay! Nay! Binuhat namin ang walang malay na si nanay. Ang aswang naman, nilabasan ng napakaraming insekto at uod. Sa halip na dugo, buhangin na rin ang tumatagas sa mga sugat nito. Ang mata at tainga nito, tinatagasan ng dugo. Unti-unti na rin itong nababalatan, naaagnas at tuluyan siyang natunaw at humalo sa lupa.
Grabe, nakakatakot pala. Akalay mong nakokolektahan mo ng buhok yung mga taga dito. Sorry, kailangan lang din. Sakaling kailanganin lang din naman. Wala talaga akong planong masama. Kumusta ang mga sugat nyo? 3 araw lang magaling itong akin eh. Galing nung halamang gamot mo. Mabuti na lang kahit masiba ka. Di ka naapektuhan ng mga pagkain, no? Ayos na rin ako. Kaso may masakit pa rin eh. Ha? Ano yun? Patingin nga ng mga sugat mo. Walang sugat pero itong puso ko masakit pa eh. Ikaw na makakapagpagaling nito. Ang galing ah. Bumanat ka agad. Sana all. Hoy! Abay, mag-aalas stress na! Magmimerienda na yung mga karpentero nilang karinderya. Tara nga kayo, ihain niya rin mga pagkain doon. Dahil nawasak ang karinderya, pinagawa namin ito, pero mas pinalakihan na. Ngayon nga, malaking resto na ito. Lumago na ng lumago ang karinderyang tinaguyod ng dugot pawis ni nanay. At ngayong wala na siya, kami na ni Linda ang nagpapatuloy nito. Si Nano naman, parang supervisor na ng dumaraming tauhan namin. Malagim at masalimuot ang pinagdaanan ng karinderya namin. Pero talagang blessing pa rin sa amin si Linda. Dito ko na tinatapos ang kwento ko, Miss Pinky. Maraming salamat sakaling maiere ang kwento namin. At sa muli, God bless, more power at salamat.